pero save siya. At siya po ay ginamit ng Panginoon for the ministry. So, may naliligtas talagang rich, no? Pero dito, yung though rich sent away empty-handed, vain, or fruitless. Kaya rin po yung gawin ng Panginoon. Naalala ko, nung kami ay namamasada pa ni tatay ng jeep, no? One time dyan sa Cubao, sa EDSA Aurora, nakikwento ko to sa iba, no? Naghahanap kami ng pasahero, madaling araw. Parang yung nasa likod namin yung kotse. Pwede naman siya lumigo, kumaliwa para nakalampas siya. Pero hindi, tumutok sa likod namin. Siguro nangaasar. Tapos nung tumapat sa amin, humawak ng baril, babariling kaming magtatay. No? So, tingnan niyo yung mga ganyan. Marami silang pera, pero wala silang Diyos. No? Talagang ubod ng yabang, ano? Yung mga ganong tao. Pero kaya ng Panginoon, no? They sent away empty-handed, vain, or fruitless. Kaya yung mayayaman na walang Panginoon, pagdating po ng araw, hindi nila madadala yung yaman sa pangalawang buhay. Okay? Sapagkat ang Diyos ay kayang gawin yon. Okay? Kaya niyang gawin yung rich sent away empty-handed, vain, fruitless. Ito po, verse 54 po. No? Given help. Okay? So ito po ay hindi lamang po para sa Israel. Okay? Sapagkat sabi dito, given help, no, Israel, his servant, in remembrance of his mercy. At sa akin po pag-aaral, napakahalaga po dito. It remind, no, itong Diyos na ito can forgive sins. Alam niyo po ba, bagamat yung ating pag-aaral kanina about dispensation tsaka covenantal theology, pero ang isa ko po itong hindi makakalimutan, hindi niya po kakalimutan ang kanyang pangako sa Israel. Na ang Israel po ay maliligtas, hindi dahil sila po ay mabuting tao, sila po ay sumunod sa Diyos, kundi dahil sa pangako ng Diyos. So, ang Diyos po, hindi niya makakalimutan ng kanyang pangako. Lalo po yung pagkapatawad, forgiveness. Ating bubuksan yung ilang talata, Hebrews chapter 8, verse 12. Bago po tayo magtapos sa verse 55. Hebrews chapter 8, verse 12. Hebrews chapter 8, verse 12. Sabi po ng author ng Hebrews, no, sa kabanatang 8, talatang 12. Ito po yung binabanggit. Sapagkat patawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kakalimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Pag binasa po natin yung verse 8, verse 9, verse 10, verse 11, ay andyan po yung konteksto, sino yung sasabihan niya. Pero po, no, ang ating Panginoon bilang pinakapunong pari, sabi niya po na sapagkat patawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. So ito po ay hindi makakalimutan ng Diyos. Yung kanyang pangako sa kanyang bayan, yung kanyang pangako sa mga hintil na mananampalataya, ay talagang siya po ay nagpapatawad. Okay? Hebrews 10, verse 17. Same po. Hebrews 10:17. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at ang kasamaan, sapagkat ipinapatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So kung ito po ay inaawit ni Mary, no, alam ni Mary bilang siya po ay isang Hudyo sa lahi ni David, no, God remembers Mary, no, dahil po siya ay merciful God na nagpapatawad ng kasalanan. Lastly po, verse 55. Sino itong Diyos na ito? Kung siya po ay powerful, kung siya po ay satisfy sa kanya pong mga pinili, sa kanyang mga anak, sa kanyang piniling bahay, kung siya po ay mighty one, siya po ay holy, siya ay merciful, doing mighty deeds, panghuli po, sino itong Diyos na ito? Verse 55. Spoke to our fathers. Sino yung fathers na yun? Si Abraham. At kay Abraham lang po ba? And to his descendant forever. Itong Diyos na ito ay nagpapahayag. Ng ano? Anong kayang pinapahayag niya? Sabi dito, and to his descendants forever, a lifetime generation. So samahan niyo po ako kung ano yung ibig sabihin dito. Ano po yung ipinapahayag? Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ilang talata po ito at tayo po ay mananalangin na. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. At ngayon pong Kapaskuhan, ay ito po yung ating sariwain. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ito po ang pangako kay Abraham. At ito rin po ang alam ni Mary. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita,
At gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Anong sabi niya kay Abraham? Sa pamamagitan mo, ano daw? Lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So kung ikaw man ay maging Hudyo, maging Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese, ano man yung ating lahi, Indiano, no? Maputi, maitim, ay pwede tayong pagpalain ng Diyos. Kung tayo ay kabilang sa mga sasampalataya. So ito rin po yung banggit, no? Sa New Testament, Acts o Gawa, 3, talatang 25 hanggang 26. Magtatapos na po tayo. At alam niyo po, saan tayo magtatapos? The Beatitude. Okay? Acts chapter 3 o Gawa, kabanatang 3, talatang 25 hanggang 26. Gawa 3, talatang 25 hanggang 26. Ito po yung binabanggit, no, sa Acts chapter 3, verse 25 to 26. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno. Nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. So ito po yung mga Hudyo, pero hindi lamang po Hudyo, pati po tayong mga Hintil, no? Nasasabi po sa pangako kay Abraham, lahat ng bansa, kasama po tayo ng mga Hintil, ay pagpapalain. And lastly po, Luke chapter 6, verse 20 to 26. Yung Beatitude. At titingnan din po natin sa Mateo and then we will pray na po. Luke chapter 6, verse 20 to 26. So kung ang Diyos na ito ay ang Savior, Lord, and God ni Mary, at siya po, si Mary ay umaawit sa Panginoon, at ito yung kanyang mga karakter. Tingnan niyo po, Luke chapter 6, verse 20 to 26. Yung the Beatitude. Okay? Luke chapter 6, verse 20 to 26. Like Mary, okay, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapuputan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at ipinaparatang kayo ay masama. Anong sabi po? Magalak kayo at lumukso sa tuwa. Kung gayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kailang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magkisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kailang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Last po, Matthew 5. Ito po, mas maganda yung paliwanag. Ano ba yung sasabi dito mga mahihirap? Sino pa dito yung mga tinatawag na low in spirit? Okay, Matthew chapter 5. Sabi po ni Mateo ng Panginoon sa Beatitude, no? Ito po tinignan ko at mas ma-appreciate po natin na talagang ito yung sinasabi ng Panginoon. Mateo 5 o Matthew chapter 5 verse 3 to 10. And then we will pray. Pag-uwi po natin, ito po yung ating meditate, no? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may malinis sa puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Lastly po, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Alam niyo ba yung sabi ng blessed? Happy are you. So alam ko, sa Pasko,
Marami po ay hindi happy. Lalo kahit New Year, hindi pa rin happy. Bakit po wala silang Kristo? Like Mary, she knows na yung kanyang pinaglilingkuran, He is the Savior, He is the Kurios or Lord, and He is God who is mighty, no? Who is holy, who is merciful. He has shown strength, scattered the proud, brought down the mighty, no? Exalted those of humble state. He has filled the hungry, sent away the rich away empty. He has helped, no, His servant Israel, and He spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. This is our God. At hopefully po, yung ipinanganak ni Mary ay maunawaan natin. He is God, He is Savior, He is Lord, He is Kurios, He is Christ, our Lord and Savior. At sabi po ng Bible, you are blessed. Kapag naunawaan mo yon, kapag kabilang ka doon sa sinasabi na pinagpala, no, sa lahat ng panig ng bansa, kung ikaw man ay Pilipino, but you have Christ, you are blessed. Okay? So, hindi dahil tayo po ay merong mga yaman. No? Yung iba, marami, yabang lang eh. Walang yaman eh. Yabang lang, kahit walang yaman. Pero ang pinakamahalaga po, tayo ay may Kristo. Okay? At tayo ba mag-celebrate ng Pasko, na tayo po, tulad ni Mary, magnifies the Lord. Our soul magnifies the Lord. Our spirit rejoices in God, our Savior. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po. Bagamat po napakahaba at marami po kaming talata na talaga hindi pa namin napaliwanag ng masinsinan, Panginoon. But Lord, Your word is enough, Panginoon. Na makita namin at makilala po namin kayo, lalo po ngayong Kapaskuhan, yung bugtong na anak. Siya rin po, ang kanyang character ay pareho po kayo, wala pong pagkakaiba. That this, our Lord and Savior Jesus Christ is mighty, He is holy, Lord. He is done mighty deeds, Panginoon, sa buhay po namin. At alam namin, Lord, na darating po yung panahon na talagang siya rin po yung judge, Panginoon, na maghuhukom sa lahat po ng hindi nanampalataya sa inyo. But Lord, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral lang yung mga salita. At bago po dumating o sumabit po ang Kapaskuhan, ay makilala po namin kayo. At masasambit po ng aming mga labi, Lord, tulad ni Mary, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Sapagkat yung character ninyo, kung sino kayo, ay kitang-kita po sa buhay ng iyong mga anak. Thank you, Father. Talod po ng sabi doon sa Beatitude, we are blessed. We are blessed, Panginoon, because we have Christ. Yung aming hunger sa kaligtasan, Lord, yung aming pong mga kagutuman, Panginoon, ay alam po namin na sinatisfy po ninyo sa pamamagitan po ni Kristo, na hindi po kayang ibigay ng mundo, hindi po kayang ibigay ng material na bagay, but Lord, ay kaya pong gawin ng aming Panginoong Kristo. Thank you, Father. At ito po aming panalangin, pasasalamat sa matamis po na pangalan ng bugtong na anak na yung Panginoong Jesus. Amen. Lahat po tayo tumayo at mahal sa Panginoon. Bago po tayo punta sa ating patungo sa ating Santa Cena, tayo muna po ay manalangin. May mga prayer request po kayo, immediate prayer request. Si Nate Alex po pumunta ng Bicol. Siya, di pa po? Si Aileen lang. Ate Aileen po. Aileen. Yung... basta pakipray na lang siya yung strength. Kasi ano eh. Ate Aileen po. Sige po. Meron po bang prayer request? Immediate prayer request? Wala?
Lahat kayo malakas, lahat kayo malusog. Sige po, sana all. Okay, let's pray po. Our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na kami po ay makaawit sa inyo. Tulad po ng aming doxology, Lord, lahat ng pagpupuri, lahat ng glory ay para lamang po sa inyo. Sa Trinidad, sa iyo aming Ama, sa iyong bugtong na anak at sa banal na Espiritu. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay kami po'y patuloy na lumalapit, na may kababahan sa aming pong pananalangin at pagdulog ng aming mga kahilingan. Lord, hinihiling po namin at aming pong pinapanalangin sa inyo ang church na ito at maging po yung mga miyembro. Sa una po sa Almendras family, sa Ate Eileen, ano po yung kanyang situation, kalalagayan. We know, Lord, that you are in control sa lahat ng ito. At pwede namin panghawakan ang iyong mga pangako. Sapagkat never naman talaga kayo nagpabaya sa inyong mga anak. Sa kalusugan man, sa decision man namin ginagawa, sa mga bagay man po, Lord, na aming pong kinakaharap o circumstances, Panginoon, o trials o persecution, we know, Lord, na hindi niyo po kayo pababayaan. Sapagkat alam po namin that you are faithful, God, na ayaw pong pinaglilingkuran. That you are our curious, you are our God, that you are our Savior. At nawa po, Panginoon, sa pamilyang ito ay patuloy kayo magpala, higit sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga iniisip at hinahangad, Lord, patungkol sa iyo pong kaharian. Ay gamitin niyo po ang bawat isa sa Almendras family, sa pamilya po ng Kuya Popoy, sa pamilya po ng Kuya Aris, maging po sa Ate Ay at maging po sa Tatay Bert. Na patuloy kayo maging mabiyaya sa kanilang mga apo, mga manugang ng Tatay Bert, ay patuloy po namin kinukubit sa inyo, lalo pong Ate Ria, sa kanyang karamdaman, na patuloy po siyang bigyan ng kagalingan. At maging po ang Ate Alex, Panginoon, na siya po ay magpatuloy, na mag-fellowship po namin, na talagang siya po talaga ay maging kabahagi po ng gawain dito sa Marikina. Thank you, Father. Pinapadalahin din po namin ang Capistrano family sa panguna po ng Ninong Celso. We know, Lord, that our physical bodies, Panginoon, ay meron po talagang panghihina, nagkakaroon ng sakit, at we are not exempted, bagamat po kami ay anak ninyo, sapagkat kami po ay pwedeng magkaroon ng sakit o ng mga panghihina physically. But Lord, our soul, our spirit, Panginoon, always magnifies and rejoices, Panginoon, sapagkat kami po ay kinabagan ninyo. Tama po ang mag-asawa, yun po yung patuloy nilang maranasan, bagamat po ang aming katawan ay talagang manghihina, talagang magkakaedad. But Lord, our soul, our spirit, Panginoon, ay lagi po talagang nagpupuri at nagkapasalamat sa inyo. At alam po namin ito po ay hindi manghihina hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Father. At kahabagan niyo po mag-asawa sa kailang mga ministeryo na kinabibilangan. Maging po ang paglilid ng youth at maging po, Panginoon, sa mga ministeryong pagtuturo tulad po ng Ninong Celso. Ay patuloy kayo magbigay ng wisdom and knowledge na nagmumula po sa inyo and strength na nagmumula po sa inyo. At maging po yung kailang mga desisyon na ginagawa ay kinukabit din po namin sa inyo. Maging po ang kailang mga mahal sa buhay, ang Tenorio, ang Capistrano family, patuloy po kayo maging mabigay sa kailang mga mahal sa buhay. Na dapating din po yung panahon na sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Ayon po sa iyong biyaya. At maging po, Panginoon, sa pamilya po Rosete, sa panguna po ng Ate Sharon, at maging po si Kit, maging po yung tatay ni Kit, ay kinukumit namin sa inyo ang pamilyang ito. Ano naman po yung plano ninyo, ay masigit po sa plano namin. Kung naman po yung nais ninyo, let your will be done, Panginoon. Hindi po dahil gusto namin or ayaw namin, kundi kung ano po yung gusto ninyo, let your will be done sa pamilya po ng Rosete. Sa pag-aaral po ng Nikit, sagip po sa pagtatrabaho ni Ate Sharon, yung kailang kalusugan, pangangailangan, maging po sa Kuya Kenneth, Panginoon, ay kinukumit po namin sa inyo. Thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness, and for your loving kindness sa pamilyang ito. At maging po, Panginoon, sa pamilya po ng Rovira, ang una po ni Brother Raymark, Sir Lynette, dalangin po namin na patuloy kayo maging mabiyaya sa mag-partner. Ano yung kailang mga kahilingan sa trabaho, sa kalusugan, Panginoon, kagalingan sa kailang mga karamdaman. At alam din po namin, Lord, na sila nananalangin para sa kailang mga pamilya, salvation, sa mga magulang lalo ng Sir Lynette, sa kanyang mga kapatid, Lord. Tuloy nga, Panginoon, na naman po yung aming makamit sa buhay, lahat po ito iiwanan namin pagdating ng panahon. Pero Lord, yung magmamatter, Lord, ay kung kami ba ay mayroong relasyon sa inyo at pagkakilala po sa inyo. Sapagkat naharap po kami sa inyo, lahat po ng aming mga kinita, lahat po ng aming ari-arian, Panginoon, ay hindi po namin pwedeng dalhin o ipambayad sa aming mga kasalanan, kundi Lord, the precious blood of Christ, yun lamang po yung aming kailangan, Panginoon. And help this family, Lord, ang pamilya po ng Sister Lynette, ang maging po pamilya po ni Brother Raymark, Panginoon.
ay patuloy po kayong maging mabiyaya. At maging po yung kailang relationship, ano man po yung kailang mga struggle, ano man po yung kailang battle, ano man po yung kanilang mga bagay na alam po namin na hindi po madali, na kailang pinagdadaanan, ano man po yung umahad lang sa kanilang paglilingkod, ay kinukomit din po namin sa inyo, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos. Kahabagan niyo po mag-partner na ito. At maging po Panginoon ng Domino Family, sa panguna po ng Ninong Gary, patuloy kayo maging mabiyaya sa pamilya po nila. Bagamat po yung mga magkakapatid, yung kailan pong mga anak ay may kanya-kanya na po talagang desisyon, buhay, trabaho, relationship. But Lord, dumating din po yung panahon na maalala po nila yung mabuting balita, ito po yung manariwa sa kanilang puso't kaisipan, at maging po ang mag-asawa ay patuloy po na maging asin at ilaw sa kanilang tahanan, bagamat hindi po madali yung kanilang pagdadaanan sa pong pamilya. But Lord, we know that you are merciful God, that you are holy God, that you are doing mighty deeds, Panginoon. At alam po namin, there's nothing impossible sa inyo. Nagkahabagan niyo po ang pamilyang ito sa kailang hanap buhay, sa kailang pangangailangan, sa kailang kalusugan, lalo po ang minantina sa kanyang mga paa. Thank you, Father. Use this family mightily for your glory. At maging po, Panginoon, ang pamilya pong Piemonte, sa panguna po ng Tatay Virgilio, sa pamilya po nila, Nanay Mirna, kay Bern, Panginoon, at maging kay sa dalawang James, Panginoon, yung pamangkin, at apo po ng Nanay Mirna, Tatay Virgilio, si Clint, maging Panginoon, maging po. At dalangin po namin ang pamilyang ito na patuloy kayo maging mabiyaya sa kailang mga ina po, sa kailang mga anak na wala pong pagkakalala sa inyo. Dumating po yung panahon na sila po yung kahabagan ninyo, sapagkat darating po talaga yung oras sa kayo po ay muling babalik o kaya bawiin niyo po yung aming mga buhay. But Lord, habang may pagkakataon pa po, continue to have mercy sa Piemonte family. At maging po, Panginoon, sa kailang mga extended family, Lord, ay patuloy po kayo maging mabiyaya. We know, Lord, anumang oras, anumang sandali, ay pwede niyo pong babayin yung aming mga buhay o kayo po ay bumalik, Panginoon. But Lord, bago po mangyari ang lahat ng yun, dalangin po namin kahabagan niyo po ang pamilyang ito. Maging po ang Garcia family, sa panguna po ni Heidi, at maging kay Hazel at kay Dave, pakaingatan niyo po ang pamilyang ito. We know, Lord, hindi rin po madali yung kailang pinagdadaanan. But Lord, we know that you are in control, that you are faithful, God. Ano man po yung kanilang struggle sa work, sa relationship, Panginoon, sa kanilang ministry sa inyo, Panginoon, dalangin po namin, nakahabagan niyo po ang pamilyang ito. Kayo po patuloy magbigay ng kalakasan, pangangailangan, provision sa Garcia family, maging po yung kanilang spiritual needs, Panginoon. Thank you, Father, at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang Marundan family, sa panguna po ng Ninang Tina, Anita, at maging po yung kanyang mga anak nasa abroad, at dito sa Pilipinas, si Al, at maging po yung kanyang manugang at po, patuloy kayo maging mabiyaya, lalo po sa Ninang Nita, sa kanyang patuloy na paglakad sa inyo, sa patuloy na maging matatag, at panghawakan po ang iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, at pinapanalangin din po namin ang mag-partner na Ramos, si Lorraine at si Reynold, sa kanila pong mga mahilingan sa pamilya, kaligtasan, at maging po sa kanilang trabaho, pangangailangan, at maging po sa kanilang relationship, Panginoon. We know, Lord, na hindi niyo po sila pababayaan. Thank you, Father, at maging po, Panginoon, sa akin po mga kapatid na naririto, kay Elian, kay Judith, kay Ikay, kay Corina, sa aking pamangkin na si Panginoon, si Mikay, Panginoon, at maging po sa mga wala dito, si Kuya, at maging po kay Crisel, kay Tanggol, Panginoon, sa kanyang nanay at Hazel, sa amin po mga magulang, kay tatay at nanay, at maging po sa mga partner ng aking mga kapatid, Panginoon, ay kinagumit namin po sa inyo na patuloy po kayo maging mabiyaya sa aming pong pamilya. We know, Lord, na hindi po kami pababayaan, na kayo po laging sagana. Salamat po sa iyong dakilang katapatan sa pagliligtas sa aking mga kapatid at mga magulang. Ang bagamat siguro sa ngayon ay hindi pa po lahat, pero Lord, we know that in your perfect timing, Panginoon, tulad po sa mga sa Bible, Panginoon, na sila po ay nananampalataya at ang kailang pong buong sambayan po ay nagkaroon din po ng pananampalataya, and kami po ay nangahawakan sa ipong mga pangako. Maging po kayong asawa at anak, si Timmy, lalo po yung kanyang karaban itong nagdaang mga araw. Salamat po sa panibagong taon na kami po ay nakikigalak sa Panginoon sa iyong kabutihan, sa kabila po ng karamdaman at mga kanya pong mga rashes, Panginoon, or fever. Salamat po sa iyong provision, sa iyong pong pagkapagaling, Lord, sa aming anak na si Timmy. At maging po sa aking asawa, sa kanyang commitment as my wife, at sa ministry po na aming pinagkatiwala po sa amin, na patuloy po kayong maluwal, at maging po sa kanyang mga magulang at mga kapatid, ay patuloy rin po kayong maging mabiyaya, Panginoon. And Lord, sa mga kabataang narito, kay Vincent, kay Carlo, kay Kenneth, kay Maraya, Panginoon, at maging po, Panginoon, sa iba pa,
Kaya kinocommit po namin sa iyo na patuloy po kayo maging mabiyaya. We know, Lord, na hindi niyo po sila pababayaan. At maging po yung relationship ni Maki at ni Carol, patuloy po kayo maging mabiyaya at maging kay Corina at kay Bern. Yung purity, Panginoon, ingatan niyo po ang mga batang ito at patuloy po silang makalakad na may kabanalan at maghintay po sila ng perfect timing sa tinakdaran ninyo, yung wedding or marriage, Panginoon. Thank you, Father, for your goodness, for your mercy, at maging po sa mga magdadaos ng karawan this month, kay Lorraine, Ninang Tina, Panginoon, kay Ninang Susan, kay Reynold, Panginoon, ay kinocommit po namin sa inyo. Maging si Judith, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong pong kadakilaan. Kayo po ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran, who is our glorious Savior and God, ay inyong bugtong na anak na patuloy na umiibig sa amin, at ay pong Balang Espiritu mapasa amin magpakailanman. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Tayo po muna, habang po prepare yung pagkain, tayo po muna ay mag-practice. No? Maglo-Lord Supper. Ay, pa, Lord Supper pa pala. Okay, so bago po tayo mag-practice, saka tawag dito, kumain, ay hindi na Celso po tinatawagan ko para po sa ating Santa Cena. Lord Supper muna. Nakakalimutan ko. Kailangan niyo po ng Bible. Dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Bago tayo maghapunan. Hindi pala, magtanghalian. Banal na hapunan muna bago magtanghalian. Isa lang po ang aking natutunan sa buhay ng ating ng nanay ng ating Panginoon. Ang lagi ko naalaala nung ako ay bago pa lamang Kristiyano ay ang sinabi niya, gawin mo kung ano ang sinabi sa iyo ni Jesus. Yun lang po ang aking natatandaan. Kaya hanggang ngayon, whatever Jesus told me to do, I will do. Ganon ko po iginalang si Mary as the mother of Jesus. Sa ating pong pagdako sa ating banal na hapunan, ganito talaga ang Samsung, hindi masyadong mabilis. Kaya minsan ayaw kong nakalagay lang sa cellphone. Gusto ko yung sinusulat ko kung ano yung aking gagawin. Sa aklat po ng 1 Corinthians, atin pong matatagpuan doon ang ating gagawin ngayon. 1 Corinthians chapter 11, reading from verse 23 hanggang 33. Ano po? Bago po natin ipamahagi ang element ng Lord's Supper, ang tinapay at ang juices, atin pong alalahanin na ito ay hindi, ito po ay lamang element hindi actual. Katawan at dugo ni Jesus. Yun ang sinasabi niya. Because He is the bread of life. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sapagkat mayroong isinilang upang kami ay tubusin sa aming kasalanan. Siya po ay nabuhay, napako sa krus, namatay, inilibing, ngunit nabuhay na maguli upang ang aming pananampalataya ay magkaroon ng pagtitibay.
Sa umaga pong ito kami ay magdaraos ng pag-alaala sa kanyang tagubilin. Nagawin namin ito para alalahanin ang kanyang kamatayan upang iproklama ang kanyang pagbabalik na muli. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso. Ano man po ang aming kasalanan. Ito po, Panginoon, ay inihahayag namin. Nawa po ay pakalinisin niyo kami sa pagtanggap ng mga elementong ito. Alalahanin namin para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, sapagkat ikaw ay muling babalik. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Habang pinamamahagi po ang tinapay at ang juice, babasahin ko po ang mga talatang nalalaan para sa ating banal na hapunan. First Corinthians chapter 11 verse 27 to 33. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil sa tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Yan po ang tagubilin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 33. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpiraperso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabay-sabay po tayo. Pagpalain mo ang bawat isa sa atin. Salamat po. Awitin po natin ang Create in Me a Clean Heart. Create in me a clean heart,
renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Amen. Sige po, habang prepare po yung pagkain, ay mag-practice muna po tayo ng ilang mga songs. So yung atin pong mga gitarista, ay pwede po kayong sumali sa atin pong pag-practice. Diba yung gitarista natin? Okay. Ano po, ginawa na po namin English kasi nailangan po tayo sa Tagalog. Ito mga Amerikano naman tayo. So, Sige po. kasi hindi nyo pumabanggit sa Tagalog eh. Iningas na po natin yung mga kanta. Yan yung pong pag-English talagang gagawin natin. Masirap sa Tagalog eh. Nasa yung mga kanta. Hindi, nandoon sa binigyan ko charge. Yun na muna. Kasi pagka nag-print ka agad, baka maano eh. Kaka-copy paste mo lang sa alam.